Ito ay si Jesucristo, ang anak ng Ama. Pinadala siya rito ng Diyos upang maligtas tayo sa mga mali nating ginagawa. Marami siyang ginawa rito, pero isa dun ay ang magturo. Ang mga turo ni Jesus ay hanggang ngayon ay nakikita pa rin sa mga tao. Ang mga story na ito ay sinulat ng aking mga kaklase at binase sila sa mga turo ni Jesus. Sa loob ng dagat, mayroong isang grupo ng isda. Isa roon ay si Bale. Maitim siya at malaki rin. Kaya palagi siyang linuloko ng magkasama niyang isda. Kahit kailan, hindi siya masaya. Galit na galit siya sa mundong ito. Isang araw, naisip niyang umalis mula sa grupo nila. Noong aalis na siya, narinig niya ang sigaw ng mga kalahi niya. Tumingala siya at may nakita siyang isang malaking pating. Kinakain nito ang mga kalahi niya. Naubos ang lahat ng isda maliban sa kanya. Lumungoy siya ng mag-isa, malungkot at gutom. Hindi na niya matik yun. Nawawala na ang huli niyang pag-asa. Noong nakita niya ang isa pang grupo ng isda, lumangoy siya papunta roon at nakita niya ang mayroong iba-ibang isda roon. Malaki, maliit, mahaba, maikli, itim, puti at iba pa. Sinalubong siya ng isang isda at sinabi sa kanya, "Bago ka ba rito?" Sinagot naman niya, "Oo, bago ako." "Kung bago ka, hindi mo alam kung ano kami. Kami ay ang mga isda na walang pake sa kung ano ang iyong pisikal na hugis. Importante lang ang iyong kalooban. Pangit ka man o mataba, ang importante kung ano ang ugali mo." "So ano nga ba ang ugali mo?" Sinagot ni Sinagot ni Bane na sumagot si Bane ng, "Mabait ako, pero palagi akong linuloko ng aking kalahi dati." Sige, mga kaibigan, ang ating bagong membro. Mula noon, masaya na si Bane at nagkaroon na siya ng asawa at mahal niya ito ng sobrang sobra. Nagkaroon siya ng anak at masaya na siyang nabuhay. Nung bata si Jose Lorenzo, siya ay makulit. Ayaw sumunod sa utos ng kanyang mga magulang at ayaw niyang magdasal at magtiwala sa Diyos dahil para sa kanya, walang Diyos. Isang araw, nabalitaan niya na naaksidente ang kanyang magulang. Nabangga ang kanilang tricycle at namatay sila. Dahil wala na siyang mga magulang, siya ay kailangan manlimos sa kalsada. Lagi siyang nagugutom at lagi siyang pagod. Ayaw na niyang mabuhay dito sa mundo. Malapit na siya magpakamatay nung nakita siya ng isang pare. Sinabi ng pare na sumaman siya sa kanya at pumunta sila sa simbahan. Diyan nakita niya na mahusay ang Diyos at dahil diyan, siya ay nakahanap ng mga foster parents at naging masaya na si Jose. Ang aral dito ay si Diyos ay ang pinakamagaling at pinakamahusay sa lahat. Kaya niya ang lahat. Dapat lagi siya muna. Bah! 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 Sigaw ng mga tupa. Marami sila sa bukid ng isang matanda na shepherd. Sobrang dami ang mga tupa na kung mawala ang isang tupa, hindi siguro maalam ng shepherd. At yan nga ang nangyari. Sa malaking bukid sa Jerusalem, nagtatakbo ang mga tupa. Masarap ang kanilang buhay. Pwede silang kumain ng damo at uminom ng tubig. Meron isang maliit na itim na tupa sa bukid na medyo iba kasi sa ibang tupa. Hindi siya kaya magkaroon ng kaibigan dahil ayaw ng mga puting tupa sa kanya. Sobrang itim mo naman, bigas ng isang tupa. Tupa ka ba? Ang lit mo eh. Bigas ng isa pang tupa. Iniiwas ng mga tupa sa kanya dahil iba lang siya. Ayaw nilang maintindihan na ang kulay at kalakihan ay hindi nagtuturingan ng ugali mo. Ang pangalan ng tupa na ito ay si Reyes. At hindi niya kilala ang kanyang magulang. Hindi niya alam kung maitim rin sila at kung saan sila ngayon. "Iniwan ba nila ako dito sa bukid?" sabi ni Reyes sa kanyang sarili.
Sawa na si Reyes sa bukid na ito. Nakita niya ang bakuran ng bukid. Tumalon siya sa labas at nakatakas siya. Hindi niya lumingon. Nagtakbo lang siya hanggang nawala na siyang ganang tumakbo. Nakarating si Reyes sa ilalim ng bundok. Ang bundok na dating nakikita niyang mukhang maliit na bato, ngayon ay mukhang akyatan sa langit. Ngayon, si Reyes ay malungkot at nawawala. Pagod na siya at nahihilo sa sobrang gutom. Nakarating na ang gabi. Nalalamig na at nagagutom si Reyes. Hindi niya naalam na ang pagkain na tubig ay hindi gaya sa bukid na lagi na dyan. Sa bundukan naman, mahirap hanapin ang pagkain. Nakakatakot rin dito. Wala kang makita kundi itim. Sa bukid, makikita mo ang ilaw ng kandila sa bahay ng shepherd. At iniwan niya ng shepherd ng isang kandila sa loob ng tulugan ng tupa. Sa dilim ng gabi, may narinig si Reyes na may lumalakad. At tinog ng lakad. Ang tinog ng lakad ay lumalapit at lumalakas. Muntik siyang sumigaw ng "Bah!" Pero sa dilim ng gabi, may lumapit ng kandila. At ang hinahawak ng kandila ay isang mabatang lalaki na may inosenteng mukha na nakangiti. Binuhat ng bata si Reyes at lumakad ang bata habang binubuhat niya si Reyes sa kanyang balikat. Malayo silang nakarating. Kahit madilim ang gabi, alam ng bata kung saan siyang pumupunta. Nakarating sila sa kanilang destinasyon at gumigising na ang araw. Inilagay ng bata si Reyes sa maliit na bukid. Sa malayong mata, may nakita siyang mga tupa. Lumapit siya sa kanila at sila ay lumapit sa kanya. May nakita siyang itim na tupa, kayumanggi na tupa at puti na tupa. Lahat ng mga tupa ay nagkaugnayan, kahit iba ang kanilang kulay. Ito ay sorpresa kay Reyes kasi hindi niya nakaranasan na walang nagkaiwas sa isa't isa dahil sa kulay. Hello! Bago ka, no? Bago ka, no? Bikas ng isang puting tupa. Oo, sabi ni Reyes. Oh, tara. Kung bago kang kaibigan namin. Bikas ng kayumanggi at itim na tupa. Ngumiti si Reyes kahit nandito siya ng kaunting minuto, naramdaman niya na ito ang totoong bukid niya. Walang nag-aaway at lahat ay kaibigan. Sa isang bayan ay may isang tao na si Isaiah James. Siya ay isang tao na palaging gustong tumulong sa mga kailangan. Araw-araw ay tumutulong siya sa mga iba't ibang mga mahirap na tao. At kung ano mang ang problema nila, susubukan niya itong gawin sa isang solusyon. Isang araw habang gumagawa si Isaiah ng homework, ay may isang tao na lumapit sa kanya at sinabi niya, "O Isaiah, kumusta ka na?" Sabi ni Isaiah naman, "Okay lang ako." Sinabi niya na may problema daw siya. Kaya ang sinabi niya ay, ano ba ang problema mo? At sinabi niya, kasi ang kuya ko, palagi niya ako inaaway. Kung saan man ang lugar, palagi niya ako pinapaiyak. Tinatawag ako ng mga ibang pangalan. Pero isang araw ay nakita niya ako, pero wala siyang ginawa sa akin. Sa halip, ang ginawa niya ay nagluhod at sinabi sa akin, "Kuya, patawarin ninyo po ako." Sinabi niya ito kasi isang araw ay naramdaman niya na masama ang mga ginagawa niya sa akin. Nagulat ako noong sinabi niya ito, pero dahil sa galit ko sa kanya ay wala akong ginawa. At hindi ko pa siyang pinatawad hanggang ngayon. Kaya pumunta ako ngayon kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Patulong naman. Noong narinig ko ang kwento niya, ay sinabi ko sa kanya, patawarin mo na siya. Sinabi niya sa akin, bakit naman? Kasi unang-una, kuya mo siya, at kayo ay isang pamilya. Kahit kung anumang ang gawin niya sa'yo, ay patawarin mo pa rin. Katulad ni Jesus, noong namatay siya sa krus, tayo ay napatawad. Kaya dapat tayong maging katulad niya, napapatawad sa ibang tao. Sinabi niya sa akin, salamat, at umalis na siya. Nung nakarating na siya sa bahay niya, ay sinabi niya sa kuya
I forgive you.